inaano ko yung temper ko, yung sabi ko, parang napapansin ko na ini-insist niya talaga na parang, di ba mali naman talaga? Ba't may insist ayaw nga ng customer, di ba? Mali naman yun. At ang biktima, si Dondon. Kasabot namin. Sa kanila may gustong kumain ng baboy daw mo. Pinipilit mo ako ayoko nga kumain. Kung baboy siya, Ganda, sandali, huwag yung makabuna. Wala, pre! Yung si Rayan. Rayan, si Mami Junicia. Mahal mo naman. Friends na tayo, di ba? Ito na ang muling pakit. Ito na ang muling pakit. Papi! Papi! Anak ko yan! Nilagnak ka na. Marnie, dito ka sa news monitoring team, ha? May Iraq war ngayon, kaya bisi-bisihan lahat. Baguhan ka pa sa team, pero Reuters News. Hi guys, ang kasama ko ngayon ay si Alexandra, pamangkin ko, si Milet, kaibigan ko, at si Daniel, pamangkin ko. So silang dalawa, magpinsan, tito nila ako. Ang topic natin today is about bully or bullying. So magtatanong ako sa kanilang tatlo kung may idea sila na experience sa sarili nila mismo or sa mga classmates, kaibigan, kamag-anakan, or kapatid. So sino sa inyo ang... Ikaw, Milet, meron ka bang ano? Meron akong kapitbahay, Sige lang, sige. Meron kang kapitbahay ng kapitbahay, meron kang kapitbahay ng kapitbahay nyo na ano? na binubuli siya kasi parang may something. Anong something? Yung parang may gano'n. So talagang gano'n siya or hindi naman? Hindi naman talaga. So, dahil siguro sa yun, yung gano'n. Anong gano'n? Yung parang may gano'n. So, matino naman siyang kausap yung... Matino naman. May time talaga na Parang may iba dating talaga. lang, gano'n. O usually naman gano'n talaga. Yung minsan matino, minsan may dating. So, hindi natin talaga yun pwedeng mapigilan. Kasi yung mga napanood ko before and mga nabasa ko and sa mga nabasa ko sa newspaper, yung napanood sa TV, tapos nabasa sa Google or napanood sa YouTube. Talagang gano'n, may tendency na parang kumbaga, pasulpot-sulpot. Yung parang may time ngang wala, may time na yun, aatakihin, yung parang ganun. So, ano nangyari? Binubuli nung, di ba sabi mo, tawag dito, may kapitbahay ka, tapos yung kapitbahay mo, na kapitbahay nyo yun, tama ba? Tama ba yung explaining ko? O, nakuha nyo ha? Yung kapitbahay niya, na kapitbahay nila, ang nambubuli, itong kapitbahay niya, dun sa kapitbahay ninyo, tama? So anong reaction nung nambubuli dun sa kapitbahay na binubuli kapitbahay mo na isang kapitbahay? Siyempre nakakaano din yun. Lalo siyang masira. Grabe naman. Hindi, ako explain ko. Siguro ang ibig sabihin ni Milet, di ba itong kapitbahay nila, na kapitbahay nila pa yung isa, binubuli nito yung parang may ganong konti. Pero hindi naman totally matino. So may abot-abot lang. Kumbaga may dating-dating, paano ba siya i-explain? Yung parang, minsan normal, minsan hindi. So, siguro ang gustong i-explain ni Milet, kung marinig nung, sabi natin, parents, or kapatid, or kaibigan, at sabihin sabihin nung kaibigan, or kapatid nga, yung sabi ko kanina, paulit-ulit ako, sorry, na, malaman dito na binubulit sabihin doon. Siyempre, yung bata ba yun? Or teenager? Teenager. So, siyempre, pag nalaman yun, mag-iisip siya na bakit ganon? Bakit siya binubuli? Bakit siya parang ginagawang katawa-tawa? Yun nga lang, sabi mo, may time na normal, may time na parang may dating na. So, may kaunting ganon daw. Pero at least, normal pa rin. Kumbaga, yung percentage nung pagka-normal is mas more pa rin, unlike dun sa yung may ganon. Siyempre dun sa dito sa binubuli. Sana hindi nakita yung ganon ko. Malakas din ang tendency na maka-apekto sa physical, emotional at tama yun, mental yung binubuli. So, anyway, sa akin naman, ang reaction ko dun or based on my opinion,
siguro yung sabi ni Millie, tapos sinabi ni Daniel na ang effect is kung hindi talaga makayanan, anxiety, parang depression. Yung depression minsan ang tama nung kain ka ng kain, tataba. Minsan naman hindi ka kakain, mangangayayat, mamamatay ka. Yung iba naman nagda-drugs, yung iba naman alak, di ba? So ang tendency nun, yung iba pag hindi pa rin kaya doon sa mga mentioned namin, sorry, miss. Ang mangyayari nun, yung iba, papakamatay. Kasi hindi talaga na kaya. So, yung iba, di ba, nagbibigti, tatalon sa building or sa bahay, somewhere, yung iba, parang lulubog sa dagat or sa ilog, gano'n. Yung parang, yung iba, kaya, parang walang sa kawalan. So, maglalakad ng wala, mababangga. Yung gano'n. So, ang mangyayari, talagang, ang kahihinatnan is magpakamatay. Oo. Yung iba pa nga, kung hindi talaga kaya, tapos parang pinabayaan ng, hindi natin masabi, ayaw natin mag-judge, kung kaibigan, kamag-anakan, or classmates, or kapatid, ang tendency, syempre hindi nakakakain, diba? So parang gala-gala, so parang tulad nung dito sa may amin, dyan sa may street namin, dito sa Topaz, sa Paranaque. So meron diyang parang luko-luko talaga kung tatawagin kasi grasa, parang taong grasa na siya. So, may time na matino, may time na hindi. So, parang may ganun na. So, paikot-ikot. So, parang baliw. Parang like that. Ganun baliw talaga. Parang nung elementary ko to. Ang tawag dito, yung classmate ako, hindi siya masyadong academic. Academic binubully yung mga top notchers nila. Pinubuli siya. Pero may din siya, smart din naman siya. Meron naman. Pero, like, nasa medyo baba, ganun. Ay, tagal na yung elementary yun. Ay, binubuli siya ng mga top notchers. Kasi nga, ang baba mo, ganyan. Ay, naging epekto ay, hindi na napasok, na nandun na pala sa, computer shop. Kasi nga, feeling niya, hindi siya parang hindi siya belong. Sa room na yun kasi matatalino siya, ganito. Ngayon, nag-rebelde siya. Anong klaseng rebelde? Hindi na napasok. Kumbaga, di ba, may lola kasi siya na hindi siya nag-aaral ni lola niya. Bigay siya ng bigay ng baon, nakala ng lola napasok. Yung pala, diretso na sa bilyaran, sa computer shop. Ang akala napasok. Ayun nga, ang dahilan is, binubuli siya dun sa room kasi nga low grade siya. Pero, ginagawa niya man. Pero still, pumapasok pa rin. Hindi. Hindi na. Kilala mo rin siya. Hindi, elementary din sa tanan siya nag-aaral. Kaya di ba, sama ng effect. Masama talaga. Di ba may ikukwento ka pa yung sabi mong... Paano yung pagka isa, dalawa, tatlong beses na nabubuli? Ganyan. Anong tawag? Pag ganong isa, dalawa o tatlong beses na hindi siya matatawag na bully. Halimbawa lang nga, example lang to, may pimples. Di ba pag may pimples, parang kahit maganda or... hindi. Wait, ulitin na. For example, may pimples. Pag maganda siya o gwapo, parang medyo okay lang sa atin sa paningin. Kasi maganda naman siya, gwapo. So kahit may pimples. Pero di ba mas mabubuli yung may pimples, tapos wala pa. Yung sakto lang yung itsura, parang doon natin bubulihin. So yung sabi ni Millet na, paano kung isa, dalawa, tatlo? Okay, mag-start muna tayo. Kung parang kasi pag hanggang tatlo, alam ko, at saka talagang obviously, nabiro lang yun, yung isa, dalawa, tatlo. Halimbawa, biniro mo nung una, nakita ko, parang ang pangit ng mukha mo. Siyempre, kung medyo na bad trip ka, or kung hindi ka naman agad natatamaan ng anong tawag doon, yung halimbawa, tampo or galit, yung parang ganun, sinabi, may pimples ka, parang ang pangit mo. Siyempre, kung dadamdamin mo, parang magagalit ka, magtatampo. Pero kung hindi, wala lang sa'yo. O di, una yun, biro lang yun. Tapos, halimbawa, nagkita ulit. Ganun ulit yung sinabi. Na parang, ang pangit mo dyan sa pimples mo, ba't ganyan? O di, biro lang yun. Hanggang tatlo. Pero kung sinabihan mga every time na magkikita kayo at ganun, more than 3, 4, 5, 6, and so on and so forth, bully na yun. So, ang tendency is ganun din sa kwento mo kanina na sabi mo may kapitbahay kayo na yung kapitbahay mo, binubuli niya yung kapitbahay niyo.
Na-experience ko din yan. Yung, ako, aminado ako. Hindi naman siguro tayo lahat perfecto na Totoo na, naman yun. ano ay, siyempre siguro kayo din ng bullying na din, nang hindi nasadya, gano'n. Ako, nambibiro, pero yung biro, oo. yes, biro. Kasi I see to it sa sarili ko na wag lumagpas ng 3. Yun din. Kasi pag lumagpas yun, bully na yun. Hindi na maganda. Siyempre, kung nasasaktan siya, hindi lang niya sinasabi. Tapos, di ba yung iba pa tendency, sige. Yung parang, ito lang sample lang hindi naman, pwede rin nangyari o pwedeng hindi mangyari. Yung parang, sige, ganyan, tambangan kita sa patayin. Yung ganon, kasi hindi talaga maganda yung bully. Pero, okay lang, wag lang lumagpas ng 3. Hanggang 3 lang yung parang existence niya. Pero more than that, hindi na talaga. Yun nga, Tito, sabi. Kami mga magkakaibigan, normalaan sa amin yung magbiruan, magbardagulan. Pero syempre na, natin yung naranasan ko yung nagbiro-biro ako tapos nasaktan yung biniro ko yung kaibigan ko. Sabi ng mga kaibigan ko, uy, Walter, tama na kasi ganito ganyan. Yung mga bully ko masyadong harmful na. Nakakasakit It hurts. Kaya, kaya oh no, it hurts. Kaya, nung nasit ako ng mga kaibigan ko, sabi, ay, oo nga na, nare-realize ko, oo nga, masakit na yun po ako sabihin ng gano'n, masakit kahit pabiro, pamaga. Kaya, ang ginawa ko, ang tutunan ko doon is, you have to say sorry to that person. Tama talaga, dapat magpa-sorry. Kasi, siyempre nakasakit ka, diba? Kaya dapat mag-sorry ka. Tapos, na-realize ko din, kagahapon, diba, yung topic natin dito sa kainan, sabi ni Lola, 1 is enough. 2 is too much, 3 is poison. Kaya doon ko naintindihan na siguro tama na ang isa. Ito, may dadagdag lang ako kasi nakalimutan ni Melit. Pero kanina, a while ago, before we take a video, sabi niya, meron daw, yun nga, yung follow-up lang dun sa sinabi niya na 1, 2, 3 is bullying ba yun? Pag 1, 2, 3 is biro lang yun, kidding aside. Pero pag 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth, more than 10 or whatever, more than 20s. Ano na yun, bully? So, follow-up ko lang din, kasi may kunento si Melit na, yung parang kakilala niya, na kaibigan niya, every time na may pupuntahan na party, bali yung friend niya, paano ba? Wait lang kasi dapat siya mag-explain. Yung friend niya, na may friend na every time na may birthday, handaan, o birthday ng kapatid, kasal ng ganon, o binyag, or birthday ulit ng isa pang kapatid, pinapapunta tong kaibigan ni Melit doon sa kaibigan nito doon. Pero yung kaibigan ni Melit, hindi niya kilala yung kaibigan na isa doon nag-i-invite. So, itong kaibigan ni Melit, na nag-i-invite doon sa hindi naman kilala ni Melit, nagkukwento kay Melit, na sabi niya, alam mo ba, every time na pupunta ako doon, laging sinasabi na, ang taba-taba ko daw, dapat magpapalit daw ako, ba't ganyan, buti na lang daw, may hitsura ako, kung hindi, payat, mataba na nga, pangit pa, tapos, yung ganun nga, yun. So, every time na magkikita, syempre, ang kwento nitong kaibigan ni Melit, nasasaktan na siya. Hindi lang masabi dun sa kaibigan nito doon na, ba't naman every time na ako? Kaya ang tendency itong kaibigan ni Melit na ini-invite dun sa kaibigan niya, hindi kilala ni Melit, hindi na, nagre-reason out na lang siya na stay lang sa bahay or may gagawin or may pinuntahan. Pero ang totoo talaga, sabi ni Melit is, kaya ayaw nang pumunta doon kasi nga binubuli, ayaw niya lang masabi doon. Pero ang advice kanina nung nag-usap-usap kami, dapat advice ni Melit na sabihin na doon kung kay Nino na para mai-address doon sa nambubuli, kung sino man yung doon, na wag na kasi nakakasakit na, too much. At saka every time na pupunta, halimbawa kung 20 times na siya pumunta, di 20 times bullying na talaga, hindi na yung biro. Kaya hindi talaga maganda. At saka doon sa nambubuli, ang impression ko diyan na kayabangan, walang magawa, or else kung hindi kayabangan, walang magawa, may problema sa pamilya, tapos instead na sa pamilya magganon, parang idinadaan niya sa, tinatapon niya sa mga kaibigan or kakilala. Doon siya parang kung galit siya doon sa pamilya niya, dito niya binubuhos sa hindi niya kakilala, parang ganon. Meron pa isa. Wait lang. Parang ganon, wait lang, ganyan lang. So, parang ganon. So, hindi talaga maganda. At saka, yung iba dyan na, para sa akin lang, kasi based sa pinag-usapan namin ngayon,
Yung iba dyan, malakas lang loob, pero try natin na yung binubuli nyo is mangbuli sa inyo. Anong pakiramdam nyo, di ba? Dapat wag ganon. Tapos yung iba mayabang pa, parang ikukwento pa doon na, ang taba ni ano, yung bubul ng taba ni ano. Siyempre, yun namang binubuli mo, hindi alam na, parang, yung mga binubuli natin, ang taba ni ano. Siyempre, yung sinasabihan nung tao kung sino man yun, hindi alam. Siyempre, pag nalaman yun, masakit, di ba? Dapat hindi ganon. Kumbaga, marunong din tayo makiramdam sa kapwa natin. Kung tayo yung ganunin, bahala na kung sino tamaan dyan, pero totoo naman talaga yun. Ikaw, yung sabi mo. Yung isa lang. Inggit. Ayun, pwede rin inggit. Inggit dahil siya ay maganda, inggit dahil siya ay maputi, inggit dahil siya ay mapera, inggit or dahil siya ay nakakapunta kung saan, or inggit dahil siya ay maraming kaibigan, or inggit dahil inggitero talaga, or inggitera, ganun. Kasi wala siya nandun. Or yung iba talaga, yung sabi ko kanina, wala lang magawa. Ba't hindi niya bulihin yung sarili niya? Tumarap siya sa salamin, di ba? Di ba? Ayan. Di ba? Sarap sapakin ng mga ganun eh. Sorry to say, masarap talagang sapakin, di ba? Kasi hindi nila alam na nakakasakit na sila. Yung iba may tendency na magpakamata, di ba? Ang dami ko napupunood na vlogs na nababasa ang kwentong ganyan. Tapos, di ba, binabalita sa TV. Talagang hindi talaga, maganda yun. Kaya, anong mabibigay? Ang tanongin naman natin, kasi nagbigay naman sila ng kwento. Yun nga lang, yung kay Milit, ako na nag-explain. So, anong masasabi mo, Alexander, sa topic natin? Like advice ko sana wala namang bully kasi nakaka-stress din yun, marami din nangyayari sa iba kasi nga nakaka-trauma, ganun. Kaya, tama. May natutrauma or traumatized para sa iba. Yung parang, wait lang i-post lang kita. Halimbawa, at age nyo, yan, hanggang sa paglaki magka-asawa, magkatrabaho, hanggang sa anak, parang madadala nyo, nandun yung takot na, baka, di ba? Siguro naman guys, naaano nyo na yung point ko, di ba? May oras din na dito, ayaw nila makihabilo-bilo sa ibang tama. Parang aloof sila sa tao kasi ayoko na kasi ganito pa talaga ako. Kasi baka biruin lang nila ako. So, dito na lang ako sa side na lang na to. Hindi na ako makikipag-mingling or makikipag-banding or makikipag happy-happy doon ganun, di ba? Kaya hindi talaga maganda. So, kung may kilala kayo ng bubuli, dapat sipain natin ngayon. Di ba? Agree ba kayo? Ay, ako daw. Ako ang sisipain. Ano ba? Yan, nag-vlog naman nagsisit-sit. Sorry. Okay na yun. Bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye.